The original name of Santa Ana before the arrival of the Spanish conquistadores was Namayan, a small settlement ruled by a Muslim kingdom which domains stretched from current-day Mandaluyong, Makati, Pasay, and the Manila districts of Pandacan and Paco. The Spaniards established a settlement in Santa Ana which was awarded to the Franciscan missionaries. When the Catholic missionaries asked the natives the name of the area, pointing to the banks of the Pasig River, the locals responded with Sapa, or the Tagalog word for marshes. The Franciscan missionaries henceforth dedicated the district to Saint Anne, the mother of the Blessed Virgin Mary, and called it Santa Ana de Sapa, or Saint Anne of the Marshes. In 1578, they built a bamboo and nipa structure. This was the first Franciscan mission established outside of Manila, from which they conducted visitas to Christianize the neighboring areas. The existing stone church stands in the vicinity of the nipa and bamboo structure. It is a testimony of the vigor of the early evangelizers in the Philippines. Nuestra Señora de los Desamparados, or Our Lady of the Abandoned, has been venerated as the patroness of Santa Ana Church. This was since 1717, when its image was brought to the Philippines from Spain through the Atlantic and Pacific Oceans by Father Vicente Ingles. The statue of the Virgin is a replica of the original in the Basilica of Valencia, Spain. Legend has it that the Virgin's original image was carved by 3 mysterious strangers who were later believed to be as angels. The image of the Our Lady of the Abandoned rests on a platform said to be from the very galleon that brought the image to the Philippines. On the ceiling above the Queen is a white dove with silver rays representing the Holy Spirit. At the first level of the Santa Ana Bell Tower is the baptistry with its painting of the Baptism of Christ. This older painting of oil on wood was believed to be painted during the construction of the church. The camarin, or the little dressing room of the Virgin, is located behind the retablo. It was declared a national cultural treasure in 2008 with its remarkable ceiling paintings depicting the life of Christ. Believed to have miraculous and curative powers, the Virgen del Pozo is actually the same Lady of the Abandoned venerated inside the Church of Santa Ana. Those who were healed offered prayers, candles, flowers, and fruits in the spirit of thanksgiving. The retablo is composed of 12 niches containing statues of saints with the Archangel Michael above and 2 medallions of the Franciscan saints on either side. The image of Nuestra Señora de los Desamparados is prominent in the central niche, with the image of Santa Ana, the Virgin's mother, just above. Good morning! My name is Matika Santos and you are watching Inquirer.net's continuing live coverage of Simbang Gabi here in the parish of Our Lady of the Abandoned in Santa Ana, Manila. Today is the 4th day of the traditional Simbang Gabi and we are 5 days away from Christmas Eve. Join us as Inquirer.net continue to bring each day of this 9-day tradition to you live. Today's Mass will be celebrated by Father Rodrigo San Jose. The Mass is about to start. Let's join it.
Natitipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sa ngayon, Magandang umaga mga kapatid kay Kristo. magandang umaga din ang Panginoon. Sa mga darating pang mga araw, lalo pang pinaiigting ang ating pananabik sa nananapit na pagdiriwang ng pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Ang tao ay laging nagpaplano kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit ang Diyos ang napangyayari kung ano ang maganda at mabuti sa tao. Mga kapatid, bago natin ipagpatuloy ang mga damisa, ating pong pagsisiyar ating mga kasalanan, at kung tayo mapatawad at malinisan sa mga kasalanan ating nagawa, makalapit tayo sa altar ng ating Panginoong Jesucristo. Cristo,
inarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen Maria para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryo nito ng pagkakatulong ng anak mo ay mapagkukulan naman namin ng lubos ng pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamalim na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baon na asawa na isang anak na pangalan Samson na siyang magpapalaya sa Israel mula sa mga Pilisteo. Nakahawig ang kwento ng kapanganakan ni Samson sa kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukbo. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa nipindan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nakakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit, hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong mapuputulan ng dugo, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos. Parang anghel, kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nila Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukod kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Matatag na hubingan ko at matibay na sanggalaw. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Panginoon, sa iyo ko inilaga ang pag-asa. Maliit pang bata
sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangian, ihahayag ko sa madla. Sa palpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Suwayin niyo ang Panginoon At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang hari Zacarias sa pangkat ni Abias. At wala rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay na naaayon sa utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugali ng mga saserdote, siya ang nangirang na maghandog ng kamanyan. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kabanyan. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano yung napakita sa kanya sa anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng banang sunugan ng kabanyan. Naggulat sa Zacarias at siniglan ng matinding takot. Ngunit sinabi ko sa kanya, huwag kang manakot, Zacarias. Dinig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inom na kalalasing. Sa sinapupulang panahon ng kanina, magpupuspuso siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauulan sa Panginoon, tagay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias.
upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahandaan niya ang isang bayan ng Panginoon. Sinabi sa Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita na sinabi ko sa iyo. At ngayon, pabibigay at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na magganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng tandang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit makatagal sila sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi siya makapagsalita, mga sumisama ang ginamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng palit-taling at siya ay nalatiging pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi siya. Hindi na natagal at nagbihis si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, ibigyan ako ng Panginoon, wika niya. Ginawa niya ito upang alisin ang kabustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinapuri ko na ang Panginoong Hesus-Kristo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon na sa ika-4 na araw ng paghahanda para sa dakilang pagpistahan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus-Kristo. At sa ating pong mga pagbasa ngayong umaga, ay narinig po natin ang ginagalas na ginawa na naman ng Panginoon sa kanyang bayan. Sa unang pagbasa sa aklat ng po ay narinigan na meron din isang matanda, meron din isang baon na binigyan ng Diyos ng anak. Sapagkat noong panahon ng iyon, ang pagiging baon o walang anak ay isang kahiyahiyang kalagayan, isang kalulus-lulus na kalagayan ng isang pamilya. Ito po ay hindi po siya kaluhod-luhod sa paligid ng mga tao, sapagkat naniniwala po sila na siya ay hindi sila ay hindi pinagkalooban ng anak, sapagkat sa kanilang pamumuhay sila ay hindi naging kaluhod-luhod sa Diyos. Ang kanilang mga ninuno ay hindi naging tapat sa Panginoon. Kaya pinuto ng Diyos ang kanilang lahi nang sa gayon hindi na sila dumami. Yun po yung kanilang paniniwala. Kapag hindi sila nagkaroon ng anak, ay ito po ay sapagkat ang kanilang, kung hindi man sila, ang kanilang mga ninuno ay may ginawang hindi na dapat sa paningin ng Diyos. Subalit, narinig po natin sa mga pagbasa na walang imposible sa Panginoon. Kahit ang matanda, kahit ang isang lola, kahit ang isang baon, ay pwedeng magkaroon ng anak, ay pwedeng mag-iihi. Sabi nga po dito si Elizabeth, sa kabila ng kanyang katandaan, ay nag-iihi na lang ng Espiritu Santo. Kung si Maria po ay nag-iihi sa kabila ng kanyang pagiging bata, nawalik ka naman po si Elizabeth, sapagkat siya ay nag-iihi sa kabila ng kanyang katandaan. At sinabi po niya, ginawa niya ito ng Panginoon upang alisin ang kabustaan sa harapan ng mga tao. Sila po ay namuhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Si Elizabeth at si Zacarias ay mga alagad ng Diyos, subalit wala silang anak. Ibig sabihin, maaari ang kanilang ninuno ay mga makasalanan, kaya sila hindi pinagkalooban ng Panginoon ng anak. Subalit sa kabila ng kanilang katandaan, bago sila kuwahin ng Panginoon ay binigyan sila ng isang anak. Wala po silang tigil sa pananalangin na magkaroon ng anak. Sa ating kasalukuyan ay mapapansin po natin sa ating pamayanan ay kung magkaminsan ang mga bata o mga kabataan ay nagkakaroon ng anak dahil walang asawa. Kung dati ay sinusumpa na
Yung mga walang anak ay sinusumpa, ay mga kahiya-hiya. Ngayon, ang kahiya-hiya ay yung mga tao na may anak, ngunit walang asawa. Dalang ng Espiritu Santo, hindi po. Sapagkat sila ay maaaring nagkaroon sila ng mga iba-ibang karanasan. Kung noon ay walang ang kahiya-hiya ay ang mga baog. Ngayon ay hindi na po. Sapagkat nag-iiba na po ang ating pagtingin sa kanila. Nahumilig po sila ng anak, subalit hindi naman po anak ang ipinagalaw sa kanila ng Panginoon. Hindi naman po isang sanggol, hindi naman po isang bata, kundi naging isang propeta na naghanda para sa pagdating ng Panginoon. Ang kanilang hinihiling ay, kumbaga ang kanilang hinihiling ay pagbisan, ang binigay ng Panginoon ay hamburger. Ang hinihiling nila ay isang anak na magpagpapawi ng kanilang kadustaan, na magpapawi ng kanilang kahiyang sa kanilang pamilya. Subalit, ang binigay po ng Panginoon ay isang anak at isang propeta. Kahapon po sa ating narinig na pagbasa, nung nakaraang dalawang araw ay narinig natin na si Juan Bautista ay hindi lamang isang propeta, kundi isang dakilang propeta. Sapagat siya ang huling propeta na naghanda para sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi naman po siya isang propeta, isang dakila, sapagat siya ay naghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ang isang hamon sa atin ngayong araw na ito sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia sa ika-4 na araw ng simbang gabi. Tayo ay maghahanda rin. Ipaghahanda rin natin ng daraanan ng Panginoon. Ipaghahanda natin siya ng daraanan sa ating pamilya at sa ating puso. Hindi na po muling darating si Juan Bautista. Tayo po ang maghahanda, tayo po ay tinatawag ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ating binyag, tayo po ay naging hari, pari at propeta. Ibig sabihin, tayo po ay maghahanda sa kanyang pagdating. Tayo po ang magpapalaganap ng kanyang paghahari. Kasama po niya tayo. Ito po ay isang biyaya ng Diyos para sa atin. Tayo po lahat ng ating po dito ay binigyan ng Diyos ng responsibilidad upang ipahayag, upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ang ating pong mga dasal na kung minsan ay para bagang nagsasawa tayo magdasal sa pagkakaroon hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Subalit, tandaan po natin si Elizabeth at sa Zacharias na sa kabila ng kanilang matandaan, hindi pa rin ang kanilang panalangin, mawala ang kahaya, ang kadustaan ng kanilang pamilya. Hindi po sila nagsawa. Hindi po sila nagsawang magdasal sa Diyos, lumapit sa Diyos. At hindi rin sila pinahiya ng Panginoon. Bago sila mamatay, ay natanggal ang kanilang kahiyahiyang lagay ng kanilang pamilya. Kung minsan, pag tayo po ay nagdadasal, ay paano pag tayo ay madaling magsawa? Gusto natin ay agad-agad. Ano po? Samantala pag magdadasal ay bihirang-bihira. Pagdarasal lamang, kapag ka may kailangan, subalit pagkatapos sa magdasal ay wala na. Minsan po nung isang nakaraang taon po, ako po ay naka-assign sa isang parokya na pag kami sa tuloy po ay nagbabasa ng mga prayer intentions, lahat na naman po puro hiling. Puro hiling na naman po. Wala na po, bihira na lang po kung makakita ng sulat na nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya na kanilang natanggap. Tandaan po natin si Elizabeth at si Zacharias, hindi sila nagsawa. Hindi sila nagsawa magdasal at magpasalamat sa Diyos. Bagaman sila ay matanda na, wala sila anak, binigyan pa rin sila ng Diyos ng isang paraan upang mawala ang kanilang kadustaan sa kanilang pamilya. Pinagkalooban sila ng isang sanggol, pinagkalooban sila ng isang bata. Subalit, hindi lamang ito isang bata, subalit ito ay isang propeta na naghanda ng daraanan ng Panginoon.
Let us all rise. Hindi mo tatawaran ang gandang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa akin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa Kanya sa takdang panahon. Kung tiwala tayong dumalangin sa Kanya, Panginoon, biyayaan mo po kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakipagtagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Naway dumami ang mga nagtataguyod ng pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap at halimbawang batay sa turo ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukunin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aanggain at mamahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa sandaling katahimikan, ating pong ipanalangin ang ating mga pansariling intensyon at ang mga intensyon po sa misa nito. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang buong galakang namin tanggapin si Jesus at kami naway magtapat lagi sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Si Kristo ang sentro ng buong sanglilikha. Ang bawat bahagi ng pagdalalang ay nagmulugan at kahalagahan kay Jesus. Ngayong misa na simbang gabi at sa mga susunod pa ay masasaksihan natin ang pag-aaral ng iba't ibang bagay na makakatawan sa kapital-pilalas na plano ng Diyos sa paglikha ng sandaigdigan at kalawakan kung saan si Jesucristo ang sentro ng lahat. Alay sa ika-4 na araw ng simbang gabi, ang tupa. Sinisimbolo ng mga hayop na nilalang ng Diyos upang makasama ng tao sa mundo upang alagaan at maging bahagi ng kanyang ikabubuhay.
aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunan, kapalaran na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaasan niyo sa inyong puso at diwa. Inaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. O Ama, naming mapagmahal, sa iyo ang pasalamatan. Sa lahat ng lugar at panahon, ika'y pinagdiriwang. Buhay ng anak mo'y nain, sa iyong libing minahal. Sa kanyang kamatayan, naibuhay siya ng tanan. Kaysa ng mga anghel, awitan at papuri. Sa iyo, ang lahat inalay. Ikaw lang ang tunay na banal. Ikaw ang mukalantanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mahalagan at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ibibigay ko para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kayong pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bumulos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, ng tanang mga kaparian, mga religious at laico. Alalahanin mo rin mga kapatid namin ngayong dahil nang may bakasan sila ay muling mabubuhay. Ngayong di ng lahat ng mga pumanaw, tawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan at pagkinapatin kami na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa naman ang bilang Maria Reina ng Diyos, kaysa ang mga apostol, ni San Francisco at Santa Clara, at ang lahat ng mga banal na napay dito sa daigdig ng kalutugod sa iyo, may pagdiwang naman ang napagpupuri sa garangan mo sa pamamagitan ng iyo na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, tawagan natin ang Panginoong Diyos sa mga dasal na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagdalawa ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo.
Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaman ng kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon sa inyo At sumainyo rin. Magbigay po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na anak ni Maria at anak ng Diyos. Mapalad ang nakikipag-isa sa kanyang piging. Panginoon, dapat matuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ko lamang ay gagawin na ako. Padalastas, habang may simbang gabi, walang misa ng alas 5:30 ng umaga araw-araw at alas 5 ng umaga kung linggo. Wala rin misa ng alas 8
ng gabi sa susunod na December 22, sa halip ay simula na ng anticipated simbang gabi ng alas 9. Ang vigil o midnight mass ng Pasko sa December 24 ay gagawin na ng 10 ng gabi. Maraming salamat po. Hindi po natin masyadong napapansin, napakaganda ng mga awitin sa misang alinaldo o simbang gabi na sa pamamagitan ng mga awitin ito ng pagpapahayag ng pagsamba, pagdiriwang at pagpaparangal sa Diyos, para pong sana mapawid ang pila, hangga at ang nag-aambang pagtaas ng electricity na magkakaroon ng 4.15 centavos na napakalaki. Sa mga awitin ngayon, parang nakakalimutan natin ang mga dahil na ito sa ating bansa. Kailangan pang paigtingin ang pagpaparangal sa Diyos upang ang mga kampon ng karinlan ay mawala. Sa pakikinig ng mga awitin ito, ang ating puso ay parang nasa kalangitan at ang mga makandong mga bagay-bagay na nangyayari dito sa atin ay nakakalimutan natin at sana na sa pamamagitan ng mga awitin ito mawala ang mga nakapagpapabaga ng inspirasyon sa pagkabuhay sa dahilan sa maraming mga magnanakaw sa ating kabanang bayan. Tatayo po tayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, bilang pagdalaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatiliin mong nanalagit sa mga darating mong bigay upang mapaghanda namin tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manubos na mahal na siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo na ulit. Kasama natin ang choir sa pangunguna po ni Maestro Pa.
Thank you for joining us on this fourth day of our Simbang Gabi coverage here in the parish of Our Lady of the Abandon in Santa Ana, Manila. Watch us again tomorrow for our continuing coverage up until Christmas Eve. This has been Matika Santos of Inquirer.net reporting.